Hello po, good morning. This is Abby po and welcome to my channel. Nandito po ngayon tayo sa isang exclusive subdivision sa Taytay. Malapit lang po ito sa SM, sa Taytay Tiangge, sa Tikling, Ortigas Extension, and also sa C6 yung papunta po ng South Luzon Expressway. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag pong kalimutan na i-click yung subscribe button sa baba ng video and click na din po ninyo yung bell button para lagi po kayong may notification kapag may mga bago po akong upload. Area nito, ginawa po nila, nilagyan po nila ng kubo para meron pong pahingahan at saka at the same time nilagyan po nila ng tanim. Ito pong bakanteng loteng to, hindi pa po nakiklaim kasi ng may-ari kaya tinaniman po muna nila. And then, ito naman po kasing tapat na to, easement po kasi to, kaya ginawa po nila, nilagyan na nila ng tanim para po mapakinabangan nila. Actually, ito po katulad nito, meron po dito puno ng niyog. Actually, pwede na siyang ma-harvest. Kung titignan nyo, parang ang sarap-sarap ng buko. Ha, diba? Ang sipag po at saka ang tiyaga nilang magtanim. Meron din po dito guyabano. And, dito naman po sa part na to, ito naman po yung parking area po. Bali, 1 to 2 car garage po yung kasya dito. Nilagyan na po nila to ng bubong para hindi po nababasa. At the same time, kapag sila din po lumalabas at may bisita, hindi na po sila mababasa ng ulan kung sakali or di kaya maaarawan. Kasi nakabubong na po talaga sila, may bubong na. And then, punta naman po tayo dun sa kabuuan ng bahay. Ang kabuuan po ng lot area nito is 115 square meter. Ito po yung part ng bahay na to. Yan, pasok po tayo. Ito po yung gate. Talagang nakabakod na po siya. Bali, single attach po ito. And, ito po, actually, ito po yan. Ito po yung nakikita nyo, yung poso. Gumagana po ito. Ito po, dito po nila kinukuha yung tubig na pandilig dun sa mga halaman na nakikita nyo po kanina. And ito pong area po na ito is naka-open siya. Actually, may daanan po ito papunta sa likod. Hindi lang po nila ginagamit. Ginawa po nilang storage area kasi hindi naman po sila marami dito sa bahay. Actually, parang 3 lang po ata sila. Ayan po. Punta naman po tayo dun sa mismong, dun sa kabahayan po. Pasok po tayo. May screen door na din po. Ayan po. And then, yung pinto po, kung mapapansin nyo, Narawood po siya. Ayan po. Well maintained naman po yung bahay. And then, ito po yung receiving area nila. Bali, extension na po kasi ito eh. Kasi before po is open lang to. So, ang ginawa po nila is in-extend na lang po nila. Ito po yung receiving area nila. And then, ito po yung powder room. Pasok po tayo. Maliit nga lang din po siya pero maganda naman po kasi kagagawa lang po nito. Ayan po. And then, punta naman po tayo sa kabahayan mismo. Dun sa living and dining area po nila. Ito po, pagpasok, ito po yung dining area. Yung pong lahat na nakikita nyo, actually fully furnished po ito. So, yung mga nakikita nyo po, siguro yung mga personal na gamit lang po yung kukuhanin nila. Pero katulad po niyang ilaw, yung table, kasama na po yan. And then, dito naman po tayo sa pinaka small living area nila. Which is before is parang ito pong area po ata na to yung dining. Pero binago po nila. Ayan po.
Bago pa lang po yung sala set kasi may cover pa siyang plastic. And then, dito naman po yung shower room nila. Actually, hindi pa po kasi masyadong natanggal yung mga gamit kasi dito pa po sila nakatira. So, expected na po natin na may mga nakalagay na gamit po nila. Ayan po. Dito po yung labahan, shower and laundry area po nila. Ayan po. And then, ito naman po yung, actually, ito yung cabinets dun sa kitchen before. Ayan po. Hindi lang po nila nagagamit. Kasi binago na po nila, may extension po kasi para dun sa kitchen nila. And pakita ko po sa inyo mamaya. And then ito naman pong isang to. Ito po yung room na sinasabi ko na stock room. Papunta po dun sa kabila yung kanina na may naka-store na mga gamit. And then hindi po tayo makapasok kasi may mga tao po sa room. So ayun po yung isang bedroom. And then punta naman po tayo dun sa kabila. Bali 3 bedrooms po ito lahat. Ito naman po yung pangalawang bedroom. Meron din pong tao. Ayan po. Ayan. And then, punta naman po tayo sa master bedroom. Ayan po. Actually, nandito po yung anak nung may-ari. Ito po. Ayan. And then, meron po itong sariling bathroom. Ayan po. And then, punta naman po tayo sa kitchen. Tip po sa mga gustong bumili ng properties, ugaliin po nating mag-due diligence ng mga papeles bago po tayo mag-purchase. Ito pong pagpasok na to, nandito po yung storage ng mga shoes. Ito po yung mga nasa cabinet po na to. Ayan po. And then, dito po yung kitchen. Ayan po. Yan po yung extension po nila. Hindi ginawa po nilang kitchen. Ayan po. Hindi pala nakailaw yung isang ilaw kaya medyo madilim. Ayan po, kasama naman po yung gamit. So, yung mga nakikita nyo po na hindi naman po totally personal nila is may iwan po. Kasama po siya dun sa amount kung magkano nila binibenta yung property. Well, ayan po. Palabas na po tayo and thank you po. And pa-like na lang din po and huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe.